Now, God calls sinners by grace. Alam nyo, ginagamit ng Diyos ang kanyang grasya para tumawag ng makasalanan. No? Sabi po, God's word tells us that Christ died for utterly unworthy people. Yan, no? Salita ng Diyos ay nagsasabi na si Kristo ay namatay at tumatawag ng unworthy people. Yung mga hindi karapat-dapat. At lahat ng mga karapat-dapat, hindi tinatawag yun, mga kapatid, karapat-dapat sila di ba? Pero wala namang karapat-dapat, kaya lahat tayo tinatawag. Kaya dito sa Romans chapter 5, verses 7 hanggang 8, dalawang verses ito, babasahin na naman natin. Sabi rito sa Romans chapter 5, verses 7 and 8, For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man, some would even dare to die. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. The fact that He died for us is never given in the Scripture as a proof of our value as wonderful people. No? Nung pinag-aaralan ko to, yung kamatayan pala ni Kristo ay hindi nagbibigay. No? Hindi sinabi ng Scriptures na kaya namatay si Kristo kasi yung value mo, yung halaga mo, kabaligtaran sa mga ipinapangaral ngayon, di ba? Kaya namatay si Kristo kasi mahalaga ka. No? Parang ang ganda pero hindi po yun. Hindi yung value natin ang dahilan kung bakit namatay si Kristo. No? Rather, it is the demonstration pala yan ng kanyang unfathomable and unearned love. Hindi dahil mahalaga ka. Hindi yun na nagbibigay ng value sa iyo. Oh, of course, sa atin, nagkaroon ako ng value kasi namatay na si Kristo sa akin eh. Nagkaroon ako ng value kasi nakay Kristo na ako eh, di ba? Pero nung bago siya mamatay para sa akin, kasi sabi, but God commendeth His love toward us eh. Nung pinag-aralan ko tong verse na to, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi yung value mo dahilan kung bakit namatay si Kristo. Hindi dahil mahalaga ka kay Kristo, kundi dahil gusto niyang ipakita yung kanyang unfathomable and unearned love. So, unfathomable that we would die for rotten people. No, that He would die for rotten people. Wretches like you and me to free us from our sin. No. Talagang hindi mo masusuka talagang pag-ibig na yan. No? Remember, namatay siya para sa atin nung tayo makasalanan pa. Nung tayo mga walang kwenta. Nung tayo mga makasalanan pa, sabi ng Bible, tayo ay mga patay sa kasalanan. The truth is, God doesn't offer grace to good people. Hindi po ito ino-offer. And more than doctors offer, life-saving surgery to healthy people. Hindi ako nakakita ng doktor na tao na nangangailangan ng doktor kung wala siyang sakit. Yung iba nga, may sakit na, hindi pa iniintindihan doktor, di ba? Marami ako naging problema kasi hindi ko inintindi yung sabi ng doktor. Sabi ng doktor ko, 61 ka na. Mahina na panunaw mo. Kita mo, nag-suffer ako talaga sobra nung Sunday, sobra talaga sakit. Oo. So, ang doktor po kailangan ng may sakit. Si Kristo ay pumarito bilang isang doktor. At tayo yung lahat ay may sakit at kailangan natin siya. Kaya dito sa Luke chapter 5 verses 31 and 32, doon sabi, na ipapakita naman po yan dyan. Sabi dito, and Jesus, Luke chapter 5, verses 31 and 32. And Jesus answering said unto them, they that whole need, not a physician. Yung walang sakit, hindi kailangan ng doktor. But they that are sick. At sa 32, I came not to call the righteous,
but sinners to repentance. Yan, no? Our Lord said, I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. Revelation chapter 1, verse 6. Ang Diyos, no? Si Kristo ay magbibigay sa sino mang nauuhaw ng fountain of the water of life freely. Kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, bibigyan ka niya ng water of life. At yung water of life na yan, kapag nasa iyo na, it's like a fountain. Hindi natutuyo yan. No, it will never dry. Hindi ka mauuhaw kailanman. Oh. Alam niyo po, yung salitang hindi ka na mauuhaw kailanman, yan po ay metaphor na ang kaligtasan ay hindi nawawala kasi hindi nauubos. No? Hindi nawawala kasi hindi nauubos. It's like a fountain, parang sibol, na kapag ka nag-umpisang lumbas ang tubig doon, hindi na yun hihinto. Yan. Kaya sinabi sa Hebrews na kapag ka totoong ang kaligtasan ay mawawala mo o nawawala, hindi na po pwedeng ma-recover ulit. Alam niyo ba yun? Na kapag ka naligtas ka, tapos ang paniniwala mo nawawala. Kapag ka nawala yun, hindi mo na pwedeng kunin ulit yun through repentance. Kasi totoo ang kaligtasan, hindi nawawala. Una, bakit? Kasi bigay yan sa mga hindi nararapat. Di ba? Expression nga yan ng unfathomable na pag-ibig ng Diyos Oh. Di ba? Di, sukat na kapag nawawala, di ba? Hanggang dun lang pala. Oh. Di ba? Ganun lang yan Now, without cost to us, no? Walang cost Wala tayong inilabas na pera. Yun ang pinakaayaw natin, di ba? No, di ba? Even the most profitable business being offered to us. Ayaw natin kapag maglalabas na tayo. Even we know that the business is very profitable. Pagka maglalabas na tayo, teka muna. Di ba? At sa kaligtasan, ganun din mga kapatid. Pride lang ang dahilan kung bakit ang tao ay pumapayag na siya'y maliligtas sa pamamagitan ng church membership.